Maligayang Pasko po sa ating lahat. Kahapon po ay ipinagdiwang natin ang kapanganakan ni Jesus. Kamusta po ang lahat? Sino po sa inyo ang nakatanggap ng maraming regalo? Christmas is a very exciting time for adults and children alike. It's a highlight of the year, and part of the excitement is the giving and receiving of gifts. At syempre po, bago tayo magbigay ay pinag-iisipan mo muna nating mabuti kung ano ang ating ibibigay. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinipuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat-lahat ng inyong ginawa at ginagawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, dahil ikaw po ay isinilang upang maghatid sa amin ng kagalakan at kaligtasan. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit kami po ay inyong pinatawad at minahal. Salamat po, O Diyos, sa araw-araw naming buhay. Ikaw ang aming kasama. Sa pag-aaralan po namin ngayon, ikaw po ang mangusap at maghatid ng mensahe sa bawat isang nanonood ngayon sa kani-kanilang tahanan. Muli po, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Lucas 2:9-11. Sabi po dito, lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Isa pong napakagandang balita ang dumating sa ating lahat. Yun po ang pagsilang ni Jesus, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Isang napakagandang regalo na walang katumbas. Tunay na ikinagagalak nating lahat. Ang mga uri po ng regalo na ibinibigay tuwing Pasko ay nagbabago through these years. Naalala ko po nung bata ako. Tuwang-tuwa na po ako pag nakakatanggap ako ng regalo mula sa aking mga ninong at ninang tulad ng laruan, damit, pagkain, o kaya naman ay pera. Wala pa pong mga high-tech na gadgets nung mga panahong yon. Hindi po katulad ngayon. Ang mga bata ngayon gusto nilang makatanggap ng cellphones, iPad, drones, mga remote-controlled cars, at marami pang iba. Sino po dito na nung bata ay naniwala din kay Santa Claus? Nako, parang lahat po yata tayo ay guilty dyan. Pero ngayong may wasto na tayong pag-iisip, ay alam na natin ang katotohanan na si nanay at tatay o ate at kuya lang naman ang naglalagay ng mga regalo sa mga medyas kapag hating gabi ng Pasko. Wasn't it obvious na pinapatulog nila tayo at gigisingin na lang nila tayo ng hating gabi para magbukas ng mga regalo? Kapag po Pasko, napakagaan at napakasayang magbigay ng regalo sa mga mahal natin sa buhay, kaibigan, at kahit sa mga hindi natin kakilala. That is because God taught us how to give by setting up the best example of giving. He gave His one and only Son for all of us. Ang pinakamasayang araw para sa ating mga bata noong panahon ay siya ring pinakamasayang araw para sa mga bata ngayon. Gift giving and sharing in the delight that the gift gives is a highlight of the Christmas celebrations. Alam po ba natin na ang mga taong unang dumalaw sa sabsaban ay may mga dalang regalo? The shepherds who were watching over their flocks near Bethlehem were poor, but they brought the baby in the manger their love and adoration. The wise men from the east brought expensive gifts of gold, frankincense, and myrrh. But more importantly, they knelt before the little child and gave him honor and worship. Napakasarap balikan yung araw kung kailan isinilang si Jesus.
payak at punong-puno ng pagmamahal ang lugar. Kasama ng mga hayop, sila Maria at Jose, mga pastol at ang tatlong mago. Today, in David's town, his Savior was born, the Messiah. The Lord God himself came in the flesh and was wrapped in strips of cloth and lying in a manger. This child was his Messiah, the Savior, God's Christmas gift to the shepherds and to all of us. Sometimes we focus on the giving and on the gifts so much that we miss the fact that what we are celebrating at this time of the year is God's gift to us. Ang pagbibigay ng mga regalo is a reflection of the generous gift that God gave to us at the first Christmas, the gift of His Son. This gift from God is for all people. No one is excluded. Ito po ay regalo ng Diyos dahil sa kanyang wagas na pag-ibig sa atin, ang pag-ibig na napakalalim, kahanga-hanga at makapangyarihan na hindi natin kayang maunawaan kung anong uring pag-ibig mayroon ng Diyos upang gawin niya ito, ang tagapaglikha ng lahat. Pinakamakapangyarihan sa lahat na may hawak ng buong universe, nagkatawang tao at sinilang na isang sanggol, subject to the laws of nature and the laws of mankind. And to come into this world is such a way that is hardly believable. God came from heaven to earth to the sound of a mother crying out in childbirth in a stable. His first bed was a manger o pasabsaban. Ang kanyang unang mga bisita ay mga strangers o hindi niya kilala. Katulad po ng mga bagong magulang, I'm sure Mary and Joseph were overcome with emotion as they held this new life in their arms for the first time. A new life has entered the world and he was theirs to care for and to love. They also realized that this tiny bundle was God's gift not only to them but also to the world, and the world will never be the same again. This child is a gift for all mankind. He belongs to everyone, and he will give everyone the greatest gifts of all: peace, forgiveness, reconciliation with God, eternal life. And like all gifts, this child in the manger brings joy. After visiting the stable, the shepherds went back singing praises to God for all they had heard and seen. In fact, not only the people on earth, but also the angels of heaven rejoiced at this baby's birth. A great army of heaven's angels appeared with the angel singing praises to God. The Christmas story is about a gift that brought joy to all people. Maraming pamilya ang nagkakasundo at naibabalik ang dati nilang pagmamahalan bilang pamilya. Ang mga magkaibigan na matagal nang hindi nagpapansinan ay napanunumbalik ang pagmamahalan at kagalakan ngayong Pasko. Ang Pasko po ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa lahat. Dahil si Jesus ay isinilang para sa ating lahat. Para tayo ay magkaroon ng peace o kapayapaan, forgiveness o kapatawaran, at reconciliation with God o pagpapanumbalik ng relasyon natin sa Diyos. Marami na po tayong natanggap at naibigay na regalo through the years. Pero ang the best na regalo na natanggap natin ay walang iba kundi si Jesus na nagbigay sa atin ng kaligtasan. The gift that God gave us at Christmas is a Savior. Christmas is a celebration of God becoming human, being born in a manger for us. Siya ang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God with us. Lagi natin siyang kasama sa araw-araw ng ating buhay. That is the whole point of Christmas. There may be lots of traditions, customs associated with Christmas.
There may be giving and receiving lots of gifts. There may be Santas, Christmas parties, and Christmas Day celebrations with friends and relatives, but in the end, the only thing that really counts is the gift that we receive from God. The gift of a Savior is God with us in all the sin, the trouble, and death of this world. This is the gift that brings peace. This is the gift that saves. This is the gift that lasts. In David's town, our Savior was born, Christ the Lord. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po Panginoon sa pagpapaalala sa amin kung ano ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi lamang po sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo, kundi ang pagbibigay mo po sa amin ng greatest gift. At yun po ay si Jesus na isinilang para sa aming lahat. Salamat po dahil kay Jesus ay mayroon po kaming kapayapaan, kagalakan, kapatawaran, at pagkakataon na mapanumbalik ang aming relasyon sa iyo, O Diyos. Nawa ito pong Kapaskuhan ay maipadama at maibahagi din po namin sa aming mga mahal sa buhay ang tunay na diwa ng Pasko. Ang regalong walang katumbas, wala pong iba kundi ikaw, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa panonood sa ating pong Daily Mana ngayong pong araw na ito. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat.